Akin na yan mo. Shoutout daw sa mga viewers ko, May. Hi, hello. Batang Kalye PH. Batang Kalye PH. Subscribe lang kayo dito. Mag-iingat kayo. Thank you, Mayo. Ayan, shoutout na. Huwag mo harangan brad yun sa likod mo ha. Kabala yun no? Baba sa likod.
Distansya lang, distansya lang. Sandali lang, sandali lang. Papi, distansya muna. Sandali lang muna, sandali lang. Distansya muna dyan. Dito muna. Please. Boss, dito na lang muna. Sandali lang ako. Pasok mo kayo, pasok. Dito na lang muna, please. Dito na lang muna. Andal, baka ka muna. Dito nila. Yung driver mo yun. Tama na lang muna. Again, magandang umaga sa lahat. I am Dr. Karen Estepa Garcia, ang chair po ng Department of Family and Community Medicine ng UPPGH. Kasama ko po si Dr. Andrew, Division Head. So, ako tayo ang official start. Tayo po ay tatayo para po sa ating national anthem. Pagkatapos po ay ang opening prayer at ang tema ng lungsod ng Manila. Inaanyayan po ang lahat para sa ating national anthem. Tawag natin si Father Lito Obon for our opening prayer. For all Catholic Christians, let us make the sign of the cross, and for all believers of other faiths, let us remember that we are in the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. Dearly beloved brothers and sisters, let us pray fervently to Christ, who deemed it worthy to be born of the Virgin Mary, to dwell among us, in order that we may deem it worthy to enter under His roof and to bless His house with His presence. May Christ the Lord be present here in our midst, nourishing your mutual love as brothers and sisters, sharing in our joys and comfort in times of grief. As followers of Christ and examples, we primarily concerned with making this new house a home wherein the sweet odor of Christ's goodness spread far and wide. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Entering Jericho, Jesus passed through the city. There was a man there named Zacchaeus, the chief tax collector, and a wealthy man. He was trying to see what Jesus was like, but being small of stature, was unable to know so because of the crowd. PGH Balaylingap or House of Nurturing Care ay nabuo mula sa salitang balay na sumisimbolo sa isang ligtas at mapagmalasakit na tahanan, at lingap na kumakatawan sa malasakit, pag-aaruga at suporta. Kaya po ang ibig sabihin ng balay ng lingap ay buhay, ang ibig sabihin ng balay lingap ay balay ng lingap ay buhay na may alaga. Tunay sa mandato ng Universal Healthcare, ang balay lingap ay sumasailalim sa layunin ng PGH na isama ang hospice at palliative care sa ating healthcare system. Isang pagkalingang may puso, kaubuan at dignidad para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Upang magsimula, nais ko pong tawagin ang ating butiling PGH Director, Dr. Gerardo Gap Legaspi, para sa kanyang mensahe. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ating guests of honor, Mayor Isko Moreno, and of course our long-time supporter, Senator Bongo, to our guests from other organizations, the department chairs, our staff from PGH, and our friends, Dr. Padilla from the City Health Department. Good morning to everyone.
kailangan ko pong ikwento kung bakit tayo nandito ngayong umaga. Medyo mahaba-haba ang kwento. Maaga, early 2019 po, natutulog ako pero nakasilent ang aking telepono. Alam niyo yung, pag may tumawag sa inyo, kahit tulog kayo, umiilaw ang telepono niyo para nakikita niyo, di ba? Nangyari po yun. 1:30 in the morning, si Senator Go tumatawag. Sabi niya, nakatapos lang po ng cabinet meeting ni Presidente. Marami raw yata nangangailangan ng tulong niya ng mga bantay. Gusto niya magpatayo ng halfway house para sa inyong mga pasyente. Ako, malaking tulong po yun, sabi ko. At idadagdag na rin yung MRI. So, yung MRI natayo na, ngayong araw na dito tayo sa halfway house. Pero sabi niya, may lote ba kayo dyan sa PGH? Kahit sinungaling ko, siyempre bibigay. Meron po. Madaling araw na, hindi na ako makaisip. Siguro talagang tinadhana ng Diyos na maitayo ito. Kasi wala pang, hindi pa nag-old taking si Mayor Isko. Pumunta na siya sa PGH. Naghahanap kung paano sa tumulong. At nag-umpisa na rin ang tuloy-tuloy na mga programa ng PGH at ng mga ating syudad ng Manila. So, naibigay ko na user grant, naibigay ko itong lupa na ito, ating 400 square meters. So, tinapatan po ang lupa at ang proyekto ng building at dahil nandito na yung umaga. Ito po yung hindi ordinaryong kwento. Ito yung kwento ng siguro ng tadhana na kung tayo nag-iisip ng mabuti para sa ibang tao, walang imposible. At tuwing babalikan ko yung mga nangyari na yun, parang nanaginip lang ako. No? At ngayon, totoo na ito lahat. Yung pong pinagdaanan nito, mahaba-haba rin kasi maraming disruption, katulad ng COVID, katulad ng construction problems. Pero nalagpasan po natin lahat yan. At ang ating pong Department of Family and Community Medicine ay pumarap sa mga pagsisubok sa pagtayo nito at pag-organisa. At nangangako po sila na pagagandahin nila ang servisyo dito. Ang Balaylinga po ay pagsasatupad lang ng ating adikain na ang mga pasyente na may hirap, ang unang na nawawala sa kanila pag pumunta sila sa public hospital ay dignity. Ang unang panahon. Kasi nga po, halos nagmamakaawa sila sa gusto nilang serbisyo sa atin. Pero palagi ko, nagpas na po tayo doon sa basic requirements. Nabibigay na po lahat ngayon. Nagbigay po ng monthly support ng ating previous president sa PGH. Naging libre na po lahat ng serbisyo, maaga pa. Nauna pong PGH ang zero billing. 2017 pa po, zero billing na sa PGH. So, i-level up naman po natin ang care. And sa aming pag-uusap, leveling up the care, hindi lang ang dignity of living, but also the dignity of dying. Kaya po ang ating hospice and palliative care ay namumuna dito. Ang hospice and palliative care po ay sa PGH pinanganak ang programa para sa buong Pilipinas. At aming mga graduates ay nasa buong Pilipinas na. So parang mabubuo na po natin ang universal healthcare. No? Ang aming partnership with the City of Manila brings us to the community service. Ang aming mga obstetricians ay pupunta na sa Santa Ana Hospital. Ang Hospital ng Maynila po ay partner na namin sa teleneurology at sa cardiac procedures. At syempre po, ang mga programa ni Mayor, suporta ng pasyente ng PGH, which we will announce later. Kung maganda po, surprise announcement, tuloy-tuloy po natin gagawin para nga sa mga pasyente natin. And of course, ang pagsasama-sama ng local government, ng isang government agency like PGH is made even stronger with the support of the national government. Ating pong Senado is very much supportive of the mandate of PGH. Kaya po, parang sabi ko, parang nanaginip kami na tama-tama lang kung
ang tawag po dun the aligning of the stars were aligned. Because the stars were aligned, we're here today celebrating a very momentous occasion. This is the first one of its kind in the Philippines. And I'm sure that Dr. Kay Garcia will make sure it's the best one of a kind. Kahit one of a kind siya. So sa inyo pong lahat, thank you for sharing this dream. Thank you for making it come true. And thank you for ensuring that our countrymen, wherever and whoever they are, will receive the best of care. Maraming salamat po sa inyo. Meron lang pong konting lag sa mic. Maraming salamat, Director Gap Legaspi, for the wonderful message. Walang imposible sa gustong tumulong sa kapwa. Yun po yung nag-gets ko dun sa message ni Director. So I think that's very important. So, ngayon naman po ating pakinggan ang mensahe mula sa kasalukuyang alkalde ng Lungsod ng Maynila, ang ating lolo, na patuloy na sumusuporta sa mga programang pangkalusugan, mga proyekto ng PGH mula sa mga Manileno. Honorable Isko Magoso. Magandang umaga po at welcome back to Manila. Senator Bongo. Si Senator Bongo po ay napakaraming tinulungan sa Manila. Maybe kahit lamay. Simula sa lamay hanggang sa mga malalaking pangangailangan ng aming mga kababayan. I, for one, is a witness of it. So that's why, thank you very much. In fact, yung Malasakit Center, nagkumpisa sa Kilometer Zero. Dito yan sa Maynila. And Malasakit Center is now all over the country. And malaking bagay po yung ginawa ninyo noon na Senator. And we are on behalf of the people of Manila. Thank you very much sa inyo. Thank you. Ating partner, napakasipag, Doc Gap. Totoo po yung minsan pinagkukwento niya hanggang madaling araw kasi si Gap kahit gabi pwedeng i-text. Kahit early morning pwedeng tawagan. We always wanted to partners with the national government. Especially nowadays in the case of City of Manila with our fiscal challenges. At I'm happy to our fellow Manileños. Ito yung totoong konsepto. Kapag iisa ang antena o frequency ng National Executive Body, National Legislative Body, and the local government, if they are in sync or in synchrony towards delivery of public service, ito po tayo ngayon. Ito yung resulta. Magkakasama-sama tayo. Mag-aalay tayo ng programa, I think, magiging kapaki-pakinabang sa ating mga mamamayan. Mano pa sa may mga sakit. And this is our own little way of showing support to our partner, UPPGH, and to others. Kasi ang importante, ang isang common is taong bayan. And showing also our commitment to continue to deliver on what I believe personally. Where should the government invest? And beyond. Literally and beyond. Minimum basic needs. Healthcare, education, housing, and jobs. That's where your city government is going. That's where your city government is going to spend every single cent. Pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng tao. The quality of life. If we have roof, those who doesn't have, or mga mahihirap nating kababayan, maayos, patiwasay na bahay,
as you have heard about Condominium 1, Condominium 2, Condominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. These are 42 square meter, 2-bedroom, in-city vertical housing, and the Pasay Community Townhouse. And we're going to build, again, this coming first quarter of the city, of the 2026. So, kami excited. May kabulungan kami ni Gap kanina. I'm praying. Sana maging successful. I'm praying. Because with that success today, yawan Diyos, marami pang buhay na madudugtungan ang UP PGH. Ang PGH itself as an institution will now be, imagine yourself, only God knows who's going to live or die. But you have now a tool, knowledge, practical experience na makapagdagdag ng buhay ng isang tao. Mailagay siya sa malusog na panahon. Kaya to the PGH community, rest assured that you have city government of Manila will work hand in hand with you. And thank you in advance. Kasi nag-umpisa na tayo doon sa aming sa hospital ng Maynila. Marami na kaming kasi ang Maynila President Cap, ang Manileño, President ka daw. Hindi naman kung dapat nagpe-presidente. Yung mga Manileño maraming may minahal. Sa dami ng minahal nila, para mga puso nila. Kaya dudugdugin namin yun with your help, with science, equipment, skills, and for medical professionals. I'm really excited. I'm really excited to unclog PGH, to unclog Heart Center. That there is local government unit also investing in the same way that the national government hospital is doing. So, kapag nagtuloy-tuloy na yan, wala nang maiiwan na. Ay, alam naman natin, yung mga ganong klaseng senaryo ay mga life-threatening situation ng mga kababayan natin. So, kaya thank you very much. Huwag niyo kaming pabayaan ni Director Padilla. But rest assured, we are really, despite of cash trap kami, despite of all the problems, kapag hindi naman maubos ang problema. Kaya lang, mas marami yung pangarap namin kaysa sa problema. Kaya we are always focused. We don't want to be disturbed by noise. And magpatuloy kami mamumuhunan sa aming mga bahay pangkalusog. And today, we are grateful to Senator Bongo na kayo'y naglagay ng pondo ng mga panahon na yun. And maraming salamat kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. We give credit where it's due for supporting this program of PGH in our own little way. Dito, manawa na kayo dito. You can use it as long as you want. That may at least ease and give level of comfort to our patients. Especially, it will save some economic challenges of our constituents, and maybe those people who will come in and out of Manila because PGH is the best. They go to PGH. But later on, pag tinuruan nyo kami ng tinuruan na doktor, baka naman, magbubuti kami, gagaling din kami, masaya na kaming maging pangalawang magaling. Because the more, mas sumahaba ang kamay natin, mas marami tayong mayayakap. And that's, I think, the concept of
public service. National and local, in synchrony, towards a particular common goal, which is public healthcare services. Ito ang ginagawa. So, sa aming mga partners, sa mga gustong mag-donate, i-diretso na rito sa balay lingap. Dito nyo nadali. Huwag kayo mag-alala. Ako, sigurado ako, pag nag-donate kayo sa PGH, may kalalagyan. Ay, for one, testigong buhay. Talagang masisino at mainam na ginagastos sa mga mabubuting may puso, mabubuting puso na nakikinig at manonood. Welcome kayo sa PGH. Medyo pa-slice naman kayo ng kaunti. And let's be man for others. Like, Father, tama ba? May sinabi sa Biblia, let your light shine for the greater glory of God. Tama ba yun? Ayun. Pasensya ka na, English eh. But again, I am happy and grateful to PGH, kay Pangulong Duterte, kay Senator Bongo. We're happy to be partner, and rest assured, in the coming days, weeks, and months, or years, as long as I'm here, huwag kayong mag-alanganin na katukin kami, kasi kami ni Padilla, hindi kami mahiyang katukin kayo. Magandang araw, pagpalain nawa kayo na for my God. Maraming salamat po. Maraming salamat, Mayor Isko, sa inyong mensahe at paunang bati na rin sa iyong kaarawan this Friday. Happy birthday po sa ating voting Mayor Isko. Okay, so at this point, karangalan ko naman pong ipakilala ang isang delikadong lingkod bayan na nagseserbisyo para sa mga Pilipino sa loob ng mahigit 2 dekada. Nagsimula ang kanyang panunungkulan sa pamahalaan noong 1998 bilang executive assistant at kalaunan ay naging trusted aide sa Davao City ni dating Mayor at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nahalal siya bilang senador noong 2019 at nakakuha ng mataas na 21 milyong boto. At ngayong 2025, muli niyang pinatunayan ang tiwala ng sambayanang Pilipino. Siya ang #1 senator ng Pilipinas matapos makakuha ng makasaysayang 27 milyong boto. Ang pinakamataas na boto na nakuha ng isang senador sa kasaysayan ng ating bansa. Sa Senado, siya ay nagsilbing tagapangulo ng mga komite sa palakasan at sa kabataan. Vice-pangulo naman siya sa komite sa pangkalusugan at naging tagapangulo ng naturang komite noong 2019 hanggang September 2025. Siya ang arkitekto sa likod ng Malasakit Centers, programa at sa pagtatatag ng Super Health Centers at Regional Specialty Centers na nagpapalakas sa abot-kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa ating bansa. Bukod pa rito, sa kanyang pamumuna ay naipasa ang mahahalagang batas gaya ng Salary Standardization Law 5 na nagtataas sa sweldo ng mga kawani ng pamahalaan at Republic Act 11589 o ang BFP Modernization Act. Sa kanyang masigasig na pagtataguyod ay nailikha rin ang Department of Migrant Workers Act. Isang masugid na nagtaga-suporta ng grassroots sports development, kinikilala niya ang mahalagang papel ng sports sa paghubog ng ating kabataan at sa pagpapalaganap ng maayos na lipunan. Samahan po ninyo ako sa pagtanggap sa ating walang sawang tagapagtaguyod para sa paglalapit ng serbisyo at malasakit sa ating mga kababayan saan man sa bansa. Ang Mr. Malasakit ng Senado, ang #1 Senator ng Pilipinas, si Senator Christopher Kuya Bongo. Maraming salamat po. Kindly sit down. Unang-una, mawalang galang na po, Mayor. Huwag kayong magpasalamat sa akin.
ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon na makapagserbisyo po muli sa inyo. Ako po isang probinsyano lamang, isang Bisaya na Batanggenyo na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo. Hindi ko po sasayangin yung pagkakataon binigay niyo po sa akin. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino sa abot ng aking makakaya. Serbisyo, sipag at more malasakit po pwede kong ialay sa inyo. Ang dapat nating pasalamatan ngayong araw na ito, hindi po kami mga politiko. Ang dapat nating pasalamatan ngayon, ang ating mga medical frontliners. Hindi po natin mararating itong kinaroroonan natin, hindi po dahil sa inyo. Headed by our Dr. Gap Legaspi, palakpakan po natin at lahat ng mga doctors na narito. Salamat po, Sir Dr. Gap. Laki pong respeto ko sa inyo. Ang ganda po ng PGH na ngayon. At katulad ng SPMC sa Davao, nagiging kumpleto na rin po. Isa rin po ito sa ating isinulong na batas noon. Ito pong Regional Specialty Center na nakikita ko nandito rin po sa PGH. No? At nabanggit po ng ating magaling na mayor ng Maynila yung pag-opera sa Biliary Atricia. Yung programa niyo po. Matagal na rin po namin yan noon na sinusuportahan. In fact, meron pong MOA with the Medical City noon, yung mga doctors na nahawa talaga kami. Hirap na hirap po sila. Gusto nilang pumunta ng India dahil sa pagpapagamot. Dahil ang mahal po rito. At yung, alam mo, pag ikaw yung magulang, maghanap ka talaga ng paraan para mapagamot ang iyong anak. Ang hirap po sa India, minsan nagtatrabaho, yung mag-asawa, kailangan nila pumunta ron, apektado ang kanilang trabaho. Ngayon, masaya po ako na sana po tuloy-tuloy po ito, na meron na pong kakayahan dito sa ating bansa. Hindi na po sa private hospital, pati na rin po sa public hospital. Ako naman po bilang inyong senador, sa abot po ng aking makakaya, kung ano po pwede kong maitulong sa inyo. At gusto ko rin pong pasalamatan ng ating masipag na mayor. Matagal ko na itong kaibigan. 2015 pa po. Magkasama kami tuwing merong sunog, madaling araw, pinupuntahan namin, may patay, binibisita namin. At sobrang matulungin po ito. At masaya po ako na siya po muli ang mayor ng Maynila. Sa pakikipagtulungan po sa PGH, alam natin na maraming mga kababayan natin ang mga matutulungan sa mga programa po ng City Government ng Maynila. Palakpakan po natin ang ating masipag at magaling na Mayor Isko Moreno. Sir, maraming salamat, kaibigan. Magkasama po tayo sa pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga mahirap nating kababayan na wala pong ibang mapuntahan. Sa lahat po ng, of course, no, Dr. Maricar Sabiniano, Coordinator po ng Balay Lingap, Dr. Karin Garcia, Chair po ng EMCM, Dr. Andrew Ang, Dr. Wena Fatima Pedrajas, Dr. Kasha Higada, Dr. Edalberto Garcia, Dr. Dorothy D. Ching B. Ang Saway, at po ng rehab po. No? Salamat po Dr. Martha Umali, Dr. Blas Bandian, Dr. Rumali Cordera, Attorney Cecilia Real, Dr. Grace Padilla, Civil Health Officer, and of course, Father Manilito Obon. Father, salamat po. Ang dapat pasalamatan natin ngayon ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Wala tayo dito ngayon, hindi po dahil sa ating Panginoon. Of course, Mr. Christian Eric Miguelflor, Miss Daisy Manlangit, all doctors, nurses, frontliners po ng UP, PGH, maraming salamat po sa inyo. Unang-una, totoo po yung sinabi ni Dr. Gap. Naawa kami sa mga noon pa to, mayor pa po si Mayor Duterte ng Davao City. Sa SPMC po, maraming naka-nilera dyan sa sidewalk. Yung mga watchers, kasi ang SPMC Regional Hospital, hindi lang po yung mga pasyente ay nanggaling sa Davao City mismo. Yung iba, nasa kapit rehiyon, ang layo. 4 na oras yung biyahe, 5 oras yung biyahe. Wala silang sariling bahay, wala silang sariling pagtitirahan.
Nandiyan lang po yan sa sidewalk. Katulad dito sa PGH, nakikita ko minsan habang nag-aantay, nasa sidewalk lang po ng PGH. Ngayon, sabi niya, patayo tayo ng balay pasilungan doon sa Davao. It's a one floor. Ngayon po, pinagawa natin maging 5 floors na po. Pwede silang magpahinga, pwede silang yung mga kamag-anak nila. Para po ito sa mga watchers at saka sa mga patients na hindi pa pwedeng umuwi. So sabi niya noong 2019, bago pa nung pandemya, mahal po ni former President Duterte itong UPPGH. Ito yung unang hospital na naalala niya parati. Sabi niya, ang daming magagaling na mga espesyalista dyan, mga doctors. Tulungan natin, kaya naglaan po siya ng 100 million noon. Hindi nga nauubos ng UPPGH monthly. Sabi niya, tulungan natin dahil maraming mga doctors naman dyan na willing tumulong para sa mga mahirap natin itong pasyente. At ito pong Balay Lingap, 2019, finally na-realize po siya ngayong 2025. At meron akong pagpapahingahan yung mga pasyente na hindi pa pwedeng umuwi. Aside from the patients, pati po yung watchers naman po. Kawawa naman yung watchers. Alam niyo, kami po mga probinsyano, karamihan po yung walang sariling bahay po dito sa Metro Manila. Ang hirap pong pumunta rito. Tulad sa heart center na yun. Wala sila. Minsan nagre-renta lang po yan ng mga dormitorio, mga boarding house dyan sa mga kapit na village po sa Quezon City. At hindi lang po itong Balay Lingap po ang isinulong natin na ipatayo. Meron na rin pong tapos no, sa Quezon Quirino Medical Center. Ginawa, parang ano lang po siya, parang container van, aircon, pwede po magpahinga yung pasyente o yung watchers. Pero mas maganda po ito dito sa inyo dahil 4 na floors po ang inyong pinatayo at maraming salamat po sa PGH at sa local government ng Manila headed by Mayor na naisa katuparan po ito at pinagamit nyo po itong lupa. Palakpakan po natin muli, Mayor Isko, Dr. Gab Legaspi sa inyong mga tulong na may sakatuparan po ito. At hindi lang po itong Balay Lingap ang ikinatayo natin na ito po, Quirino Memorial Center, meron pong bahay pasilungan, tapos na po, nabuksan noong September 11. At ito po sa PGH, sa Davao naman po, tapos na, 5 floors. At meron rin po tayong mga isinulong pang ipatayo no? Sa Philippine Children's Medical Center, Philippine Heart Center, at sa Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital. So 6 po yan ating isinulong at yan po ang gusto ko rin pong maipatayo at paparamihin pa kasi kawawa talaga yung mga nasa probinsya. Ang hirap pong magkasakit, wala po silang ibang matakbuhan kung hindi tayo po mga government hospital. Tulungan po natin. At proud lang po ako bilang inyong senador sa ating pagpupursige rin po ng ating masipag na si Dr. Gab Legaspi ay principally sponsored Republic Act 12210 increasing the bed capacity of the Philippine General Hospital from 1,334 to 2,200 beds. At bilang inyong senador, I have authored 25 laws. I have principally sponsored 95 laws, including 93 laws for the establishment and upgrade of public hospitals. I co-authored and co-sponsored 193 laws. At kasama na po dyan karamihan, increasing the bed capacity at pagtatayo po ng mga hospital. At nakita ko talaga sa kakaikot ko sa buong Pilipinas, hirap na hirap po tayo. At masaya po ako na ito pa lang yung PPGH ang talagang health provider ng City of Maynila, no? Part po siya. At nakita ko ang hirap po magkasakit. Noon, bago pa yung pandemya, sa kaikot ko sa buong Pilipinas, isang pasyente, isang kama, 2 pasyente. Lalo na yung pandemya na bawal pong magkadikit-dikit. The more we should invest sa ating healthcare system. 6 years po akong naging chairperson ng Committee on Health and vice chairperson na lang po ako dahil po sa changes sa politika no, sa Senado. At ako po ang chairman ng Committee on Youth, Committee on Sports at vice chairperson po ako ng Committee on Health. At sa Commission on Appointments naman po, sa health pa rin po yung aking kung sakali, no, sa mga na-appoint na
Secretary of Health. Kami po yung nag-sponsor sa Commission on Appointments. Anyway, bilang chairman po ng Committee on Health, 6 years po noon, 3 po ang aking naging prioridad. Malasakit Centers, Super Health Centers, at Regional Specialty Centers. At ang PGH po, ang isa sa mga unang malasakit center na naitayo po noon. At dapat po walang pinipili yan. Para sa Pilipino po yan. Pera po ng Pilipino yan, dapat po ibalik sa Pilipino sa mabilis na paraan. At ako naman po nakikiusap sa ating mga social worker, huwag niyo pong pabayaan yung mga kababayan nating mahirap na wala pong ibang matakbuhan. Habaan niyo po ang inyong pasyensya sa mga pasyente na wala pong ibang matakbuhan, hindi po tayo na nasa gobyerno. Meron na 167 na malasakit center sa buong Pilipinas at kasama na po ang PGH. Batas naman po yan at karapatan po yan ng bawat Pilipino. Pangalawa po, ito pong Super Health Centers. It's a medium type of polyclinic. Maganda po ang layunin ng Super Health Centers. Kaya nakikiusap po ako parati sa ating DOH na make it operational. Monthly po ako nag-hearing noon, including PhilHealth, yung mga reforma po sa PhilHealth. At nagkaroon po ako ng 14 hearings sa Senado. Kasama na po dyan yung health emergency allowances ng ating health workers. Finally, last year, nabayaran na po yung 27 billion at this year, yung 6.7 billion sa ating pagpupursige, pagpapaalala sa ating DOH at DBM. Dahil services rendered na po yan, pinaghirapan po yan ng ating mga health workers. Sila po ang hero ng pandemya. Kayo po yung hero ng pandemya. Hindi natin mararating ito kung hindi po dahil sa inyo. Pinaglaban natin yan at gusto ko lang po i-share sa inyo itong sa PhilHealth. No? Sa mga masama po loob ko sa PhilHealth last year, dahil meron po silang excess funds na binalik sa National Treasury, hindi naman po excess funds yun dapat eh. Dapat po ginamit yun sa pasyente para walang excess funds, walang kukunin yung National Treasury. Ngayon, binalik rin po. Ang PhilHealth po, klaro naman eh. PhilHealth, health para sa Pilipino. PhilHealth, klaro po. So, parang paglalaban ko po ang kalusugan ng bawat Pilipino. Finally naman po, marami na silang reformang ginawa. Pero napakaliit pa rin po ng share ng PhilHealth. Kahit tinaasan nila ng 50% yung case rates, maliit pa rin po yun. Sobrang liit po. Meron pong isang medical, provincial medical chief ng Camarines Norte. Nagkasakit po siya. 4 million ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Nagkasakit siya muli, 6 million ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. A total of 57,000 out of 10 million, that is less than 1% pa rin po. Kulang. Tinasa nila yung case rates, kulang pa rin po, 27,000, 28,000 lang yan. 85,000 out of 10 million. Dapat po, ang PhilHealth, gamitin niyo po yung pondo, ibalik niyo sa tao. Alam mo yung provincial health officer, ang na-contribute niya po sa kanyang sahod, 200,000. Ang na-avail niya lang po, it's 58,000. Nalugi pa siya, namatay pa siya. Dapat po ang PhilHealth, gamitin niyo po sa yung pondo. Ibalik niyo po sa taong bayan dahil kaltas po yan sa sahod namin. At pangalawa, yung mga indirect contributors, dapat alam nila na meron silang benepisyong natatanggap sa PhilHealth. Minsan, hindi po alam ng ating mga kababayan. Meron pong buntis sa Cebu, nanganak sa sidewalk, takot magpa-hospital. Namatay po yung mag-ina. Dahil po sa takot silang magpa-hospital. Anyway, going back to my job as senator, yan po sa Super Health Center, kahapon po, sa pagdinig ng committee hearing, nakikiusap po ako muli sa DOH, please make it operational. Magtulungan po kayo ng LGUs. LGUs naman po mag-ooperate niyan, magtulungan po kayo. Trabaho po ng DOH yan to make it operational. Bigyan niyo po ng prioridad yung completion at matatapos po ito. Kulang raw nila doctors minsan, mga nurses, medical frontliners. Magtulungan po kayo dahil 7,000 islands po ang Pilipinas. May mga lugar po na walang hospital, walang mga health centers. Ngayon po, marami po maganda po ang layunin ng Super Health Centers tulad ng Tingloy, Batangas. Island po, 1 oras ang biyahe noon, yung mga buntis nanganganak sa tricycle sa bangka. Ngayon, meron na silang health center doon na pwede na pong manganak. Nandiyan na po yung pharmacy. Maganda po ang layunin nito, importante lang po, tutukan lang po
ng mga concerned na department like the DOH at ng LGU. Magtulungan po kayo at huwag po kayong magsisihan at magturuan. At pangatlo po, ito po Regional Specialty Center. Batas na po ito ngayon, yung paglalagay po ng mga heart center, kidney center, neonatal, geriatric sa mga matatanda, brain and spine, ortho, mental health, at iba pa. 17 po ito na mga specialty center na itatayo po sa mga selected DOH hospital sa buong Pilipinas. Katulad ng mga taga Zamboanga, taga Cagayan, taga Davao, Iloilo, Cebu, ang layo po magpa-opera sa heart center sa Quezon City. Ayan po, ilalagay na po sa mga selected DOH hospital. Tulad po ng PGH na po, mas mapalawig niyo po ang inyong serbisyo. Napakaganda po ng PGH. Isa pong magandang halimbawa ang PGH at malaking tulong po ang PGH sa ating inaasam, pinapangarap na sana po makamit natin yung ating universal healthcare. Ang layo pa natin sa ngayon. Pero pag nagtutulungan po ang gobyerno, pribado, ang ating mga medical frontliners, doctors, ay makakamit po natin itong pangarap natin. So muli, maraming salamat po muli sa inyo. At bilang chairman rin po ng sports at youth, bilang chairman ng youth, unahin ko po yung mga kapakanan ng ating mga kabataan, estudyante. Isa po ako sa nakipaglaban ng Free Tertiary Education Act noon at nag-file din po ako ng Expanded Free Tertiary Education Act. Pangalawa, bilang chairman ng sports, isa po ako sa nagsulong ng National Academy of Sports. Meron na yung eskwelahan sa New Clark City na pwede po mag-aral at the same time mag-training ang student athletes. Walang masasakripisyo dahil pwede pong pagsasabayin ang pag-aaral at ang pagdating training po. Gusto ko pong paramihin yan pagdating ng panahon. Proud po ako, Mayor Isko, si Carlos Yulo, first twin gold natin mula sa Maynila. Taga rito po. Nakaka-proud po. Chairman po ako ng Sports 2019. Dati kulela tayo eh. Wala tayong napapanalunan na ginto. Ngayon, meron na tayong ginto sa Tokyo Olympics at 2 gold naman tayo sa Paris Olympics. At tututukan ko rin po ang edukasyon. Sisingit ko na lang po sa inyo, sa gulo po ng politika ngayon, sa gulo po ng nangyayari, I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Sana yung mga ginagamit na pondo sa flood control na ginagawa pong gatasan ng ilan, sana ginamit na lang po sa mga ospital, ginamit na lang po sa classroom, ginamit na po sa mga health center. Ilang buhay po, ilang mga mahirap po makikinabang po dito. At patuloy ko pong ipaglalaban yan bilang inyong senador in the next 5 years po. Bukas po ang aking opisina para sa inyong lahat. Tawagin nyo lang po akong Kuya Bongo kahit saan tayo magkita. Kilala naman po ako ni Mayor Isko. Wala po akong kaarte-arte sa katawan. Kung anong kinakain nyo, ganun din po ako. Anong sinasakyan ninyo, ganun din po ako. Kalabitin nyo lang po ako anytime. Just call me Kuya Bongo. Pero may pakiusap lang po ako sa inyo. Mas matanda kayo sa akin. Huwag nyo naman akong tawaging Kuya. Bongo lang po. Madaling tandaan pangalan ko, Mayor. Pumunta ka dyan sa kanto. Pag traffic, mainit ang ulo ninyo. Anong sasabihin niyo pag nag-green na yung traffic light? Go. Alam niyo. Pag gutom na kayo, bibili kayo ng manok, chokes to? Go. At saka sa mahilig uminom ng alak, anong tawag sa inyo? Laseng? Go. Laseng. May pakiusap lang ako sa mga laseng ko. Magagalit ang mga doktor sa inyo. Huwag na huwag kayong magmaneho pag nakainom kayo. Pag may nangyari sa inyo, ako na naman ang maalala ninyo. Pag kayo ay kita nyo wala. Anyway, ang ating paboritong araw, walang trabaho, Linggo. Sa mga Bisaya, may Bisaya dito? Sus, may Bisaya rin. May Bisaya. Sa amin, ang aming paboritong araw, Domingo. At meron pa. Kaya nagtataka sila, bakit nanalo ako sa... Alam mo, number 1 ako sa Mindanao, number 1 rin ako sa Visayas. At some areas dito sa Luzon, number 1 ako sa Mountain Province, sa Bataan, dito po sa North, Nueva Vizcaya. Sa mga Ilonggo, sa Capiz,
Number 1 daw ako doon. Alam niyo bakit? Lahat ng Ilonggo kamag-anak ko. Kasi ang tawag sa kanila, Ilonggo. Ang pangalan ko, Bongo, ni Pinsan kami. Dapat sa parintingan to. Totoo, marami talaga kamag-anak. Mga Tesoro. Isa po akong Batanggenyo na Bisaya rin po. So, maraming Bisaya dito sa Manila. Naligaw lang po kami rito. Hindi naman po sinasadya na napunta po kami rito. Kahit si former President Duterte, ayaw sana mag-presidente nun. Talagang pinilit lang po siya ng tao. Ako, sino ba mag-akala maging senador po ako? Gusto ko lang po tahimik na buhay, makapagtrabaho lang po. At proud lang po ako, malapit po sa puso ko rin yung medical field. Kasi yung anak ko, isa na po siyang registered medtech, magna cum laude sa UST nung this year at ngayon gustong mag-doktor. So, nag-proceed po siya bilang doktor. Yung isang anak ko naman po, taga dito po ako, taga Manila rin po ako. Tagal rin po ako dito. Hanggang ngayon. At yung anak ko, siya po yung number 1 ng batch nila sa accountancy sa Lasal noong 2019. Summa cum laude po siya noon. At top 3 siya sa board ng accountancy. At ngayon, lawyer na po siya. Siya yung class valedictorian ng Ateneo School of Law. So CPA lawyer na po siya ngayon. So malapit po sa puso ko yung mga kabataan at edukasyon, napakahalaga po para sa atin. Lahat naman tayo mga magulang gusto natin na bigyan ng magandang kinabukasan po ang ating mga anak. So maraming salamat po muli sa inyong lahat. At Father, maraming salamat po. Meron lang po akong sasabihin sa inyo. Sana po'y maalala ninyo ito sa mahabang panahon. Mga kababayan ko, minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo mabalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Kuya Bongo. Patuloy po akong magsiservisyo sa inyo lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo po sa tao, Father, serbisyo po yan sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Maraming salamat at mahal na mahal po kayo. Thank you very much po. Doc Gap, sa lahat ng mga medical workers ng PJ, congratulations po. Mayor Isko, congratulations. Tulungan natin mga kababayan natin mahirap. Wala po. Salamat po. Maraming salamat, Kuya Bongo, sa inyong patuloy na suporta at inspirasyon para po sa amin. Thank you sa inyo, pati sa mga viewers nyo and followers nyo. Oh, marami na kayong aabangan. Yes, excited Handa na ba kayo kami. mapuyat? Yes naman, your man. Ay makapagpasalamat sa inyong lahat. At sa ating mga vloggers, shout out sa lahat ng vloggers. You survive. Abonado pa kayo. Thank you very much sa inyo. Ha? Hi, hello. Subscribe lang kayo dito. Mag-iingat kayo. Lahat ng viewers ng Rochelle Anting vlog, please do subscribe and thank you for all your support. Toits, yeah, no? Ingat.